will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. Correct. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Correct. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is... Grabe si VP Sara, no? Talagang matatawag mo, very alpha. Very alpha. Strong leader. Magsasayang po tayo ng oras dito. No, tingnan nyo ang mata ni VP Sara. Nakatingin yan kay Castro. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. And we are live sa ating YouTube channel na naman and I miss you all. No, alam naman natin na matagal akong hindi nakapag-live na medyo nakapag-comment dito sa mga nangyayari. Dahil sobrang dami po ang mga nangyayari at yung mga latest na videos natin, latest na live natin, medyo ini-cover natin yung nangyayari po sa KOJC, no? Yung unang paglusob ng mga kapulisan, no? Headed by Torre hanggang natapos kanina, okay? Nagtagumpay po ang KOJC. And we are very happy for that. Okay? Pero sa kabilang banda naman, while ongoing po itong KOJC na nangyayari, nag-people power na doon sa Davao at marami doong mga vloggers, mga news anchors, talagang sinubaybayan natin ng live hanggang nakita natin kung paano inabuso ang ating mga taga-KOJC na mga taong bayan na nalulungkot po tayo sa ginagawa nila. Hanggang umabot doon, and we are very thankful kasi hindi pa naman tayo nakapag-comment doon ng live, successful po ang mga prayers po natin, no? Matagumpay, masaya ang KOJC, ngunit meron pang mga nandun na mga kapulisan na medyo konti na lang, pero I know for sure na magtatagumpay po tayo doon, okay? So much with the KOJC. Ngayon naman, sa kabilang banda, meron ring nangyari doon sa hearing ng Kongreso ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Kasi nabisi po tayo sa KOJC na hindi natin na-komentaryuhan, na-reaksyonan na grabe talaga itong ginawa ni VP Sara dito sa Kongreso. Kaya nga yung ating thumbnail, hindi umubra itong mga Kongreso. Hindi umubra sa kanilang plano na ilalaglag nila si VP Sara doon sa confidential funds. Hindi nagtagumpay ang kanilang plano, nanlumo itong si Kimbo dahil on point yung mga sinabi po ni VP Sara, nanlumo si Raul Manuel, nanlumo itong si Castro at si Brosas. Siyempre manlulumo kayo kasi sa talino ni VP Sara, ito yung kind of person na hindi nyo basta-bastang malalaglag ito. Kaya nga, naging vice presidente ito sa Pilipinas dahil love ito ng mga taong bayan tsaka matalino ito. Okay? So yun ang mga pag-uusapan natin. Ipapakita natin itong video ng buong buo, mismo sa Kongreso, okay? House of the Representatives, okay? At tayo po ay gagawa ng opinion, i-elaborate natin kung bakit sablay itong Kongreso, sablay itong si Castro, okay? I-elaborate natin gaano kapalpak itong Kongreso when it comes to hearing. Ini-invite nila itong si VP Sara para magpaliwanag po sa 2025 budget. Bakit pinag-usapan ang confidential funds? It is sablay. Tapos na tayo dyan sa confidential funds. That was 2022 na pera na pinag-usapan at tapos na yan, nasa korte na yan. Kaya yan, sobrang sablay. I-elaborate natin yan talagang susuplakin natin lahat, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share para kakalat ito, okay? Sa taong bayan. So sabay-sabay muna tayong mag-like and share Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow. Ito alam ko ang daming nanonood natin dito, no, na hindi pa naka-follow at subscribe. Mag-follow, subscribe na para updated kayo always sa mga balita na ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow, subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin So, without further ado, pakinggan po natin yung hearing kanina at sabay-sabay tayong manood, okay? Okay. Hearing Congress, pasok. Yan. We also requests and pleas for assistance. Okay, hindi na natin ito teka muna Hindi na natin ito panuurin itong report, no? Itong mga
budget proposal ng ating OVP. Punta muna tayo doon diretso sa question and answer. Kasi ang sabi po ni VP Sara, pumunta ako dito sa hearing ng Kongreso, itong budget proposal sa akin, para ipresenta ko sa inyo kung ano yung mga nakalagay doon na mga importante, bakit ganito yung proposal ng OVP. Okay, mga programa ng EVP, nandun na lahat. No? Naka-explain na yun lahat. So, for sure, kung papakinggan natin ito, lahat ito ay sa kabutihan po. Di ba? Yung mga cash assistance ng ating mga mamamayang Pilipino, especially cash assistance from all the senior citizen. Di ba? So, maraming programa po ang OVP. Ngayon, sabi po ng ating Vice Presidente na at the end of this, we will leave this to the House. Okay? Kung ano ang magiging resulta ng inyong kung bibigyan niyo ako ng malaking budget o meron ba kayong tatanggaling mga programa, it's up to the House. Okay? Ganyan kagaling ang ating VP Sara, no? Pagkatapos niyang i-explain lahat ang report kung ano yung proposed budget niya, hindi siya namimilit kung bigyan ba siya o hindi. Okay? Yan ang point niya. This is for the 2025 budget. Okay? So, skip tayo dyan. Okay? Punta tayo kaagad noong question, yung questionin na po yung ating Vice President ng mga representatives. Okay? So, that we have been receiving against me. Nonetheless, this is not the year 2024 budget as appropriated. The OVP was able to achieve its target to forgo the opportunity to defend the budget in magsasayang the reports, the output indicators. The OVP was able to present accessible natin ngayong araw ay ang budget ng okay, ito na ha. Dito na magsisimula. Okay, play. Office of the Vice President at ang usaping paggastos ng opisina ng ating pangalawang Pangulo. So, also, considering that the reports, if you wish to propound questions on confidential funds and expenses, we request the members to be circumspect in disclosing information and details of operations that may affect national security, public order, and public safety. Right? And of course, the usual reminder that each of you would have only 5 minutes and that the responses of our resource persons would not be included in those. So, our first to interpolate would be from the minority. We have our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I'm Madam Chair. recognized. Yes. 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 Yes, Madam Vice Yes. President. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. So, bago itong debate na ito, sinabihan na po sila ni VP Sara na itong format natin is question and answer. Magku-question kayo sa akin, ako naman ay a-answer. Okay? Patungkol po sa budget hearing ng 2025. See to it ha, 2025. Okay? Pero ang nangyari, itong si Castro, ang tinanong niya, yung confidential funds, na yun pong pera na yun ay 2022. So yung confidential funds na tinanong nila, far out na yun. Very far out na yun. Kasi 2022, and we are talking here about the confidential funds. We are talking about here the budget, proposed budget for 2025. Bakit ka ngayon magtatanong ng confidential funds? Kaya, binabara ni VP Sara. Okay? Kasi ang datingan dito, ang lalabas po sa media, especially those listening na ating mga kababayan na wala pong nalalaman patungkol dito sa politika, masisira po ang image ni VP Sara. Natapos na po tayong pinag-usapan ang confidential funds. Kaya nga, if you remember, ang 2023 and 2024 confidential funds, tinanggal nila. Kasi tapos na sila. Tapos na silang nag-hearing dyan. Bakit naman uungkatin na naman yan? Diba? So, very useless, time-consuming. At pera ito ng bayan ng time-consuming. Okay? So, yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Mag-question kayo patungkol sa budget at mag-answer ako. Bakit naman ako mag-answer sa confidential funds na it's far out from the invitation? Ini-invite ako para sa budget hearing, hindi para sa confidential funds. Okay? Play. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation. And as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito
ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ni Actually, Kimbo, walang problema kung aabutin kayo ng 24 hours na magtatanong. Basta yung tanong ninyo, patungkol lamang po sa budget. Okay? Walang problema yan, Kimbo. Hindi mo dapat pinangaralan ni VP Sara yan dahil alam niya. Yan ang sablay mo eh. nyo ay napaka-importante pong input sa Alam yan ni VP Sara, Kimbo. amin pong trabaho. So, yun po, kami po ay, we will proceed to ask questions. Si Franz Castro po ang pinakaunang magtanong kay VP Sara of all the representatives. So tingnan natin. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. Correct. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Correct. So, magsasayang tayo ng oras ito, paulit-ulit yung sagot. That is Grabe si VP Sara, no? Talagang matatawag mo, very alpha. Very alpha. Strong leader. Magsasayang po tayo ng oras dito. No, tingnan nyo ang mata ni VP Sara. Nakatingin yan kay Castro. That is a sign of a good leader. That is a sign of a strong leader. Vice President Inday Sara Duterte. He can control the House. That is, talagang makikita mo, may political will itong ating Vice Presidente. Okay? Hindi mo pwedeng bulahin. Kasi alam niya, at alam niya ang rules on the House. Alam niya ang guidelines on the House. Kaya nga, sablay si Kimbo dito eh. Binabara ni VP Sara. Sablay yung style ng, ikaw yung committee chair. Pero bakit you are not following the rules and guidelines inside the House? Tingnan nyo mamaya, ah. acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina, kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong, kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. So, yun po. So, kung kayo po ay binigyan po Mamaya, Kimbo, tingnan nyo si VP Sara. namin ng pagkakataon na i-share po ang insights, kami rin po ay magsasabi din po ng aming mga katanungan. So, with that, the Deputy Minority Leader, Madam Franz Chair. Castro, may now proceed. With all due respect, I will not Madam Chair. repeat my question my answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. But I will Very obvious ha, si Kimbo po dito, the way he respond to VP Sara, bias na. Okay? Makikita mo talaga ha, bias talaga ang datingan ni Kimbo dito. Tingnan nyo. recognize you. Okay. And then, Madam Kaya Chair, nga, mamaya ha, papakita ko sa inyo na si Kimbo halos maiyak na sa response ni VP Sara. Talagang, pati itong committee chair, ha, parang nanlumo sa sobrang strong ni VP Sara. may I be given the opportunity to explain why I will not and I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer in the committee and leave it to the House of Representatives to decide on the budget submitted. Madam Chair, Madam point of Chair. order. Kasi po, tapos na ang presentation time kanina. So that was the opportunity for the resource Itong si Raul eh. Hihirik pa itong, sus ko, si Raul Manuel. person para magsalita. So now we have formally entered the interpellation period. So mas mainam po na pakinggan Alam mo, Raul Manuel, paasta ka kasi, pagaling-galing ka eh. Wala ka naman dito, Raul. na ng Vice Presidente ang tanong na ating mga House members. Tama po. So, the Chair agrees with the Honorable Chair. Manuel. Excuse me, We will proceed with the question and Excuse me, Madam Chair. Wait for order. please wait to be recognized, sir. So, we will proceed That's why at this point point. of order, Madam Chair. And what Ito yung hindi ko maintindihan ni Kimbo. May gusto ngang mag-raise na magawa ng point of order. Sabi niya, please wait to be recognized. Kaya nga, paano siya i-recognize kung hindi siya magsasalita? Ikaw naman, Kimbo. You have to listen to your members. Gumawa nga siya ng, excuse me, point of order para ma-recognize. Ang bio-bio nito si Kimbo eh. is your point of order? May we know the rule on which your point of order is based? The Honorable Bautista, may we know the rule on which your point of order is based? Because the Vice President already manifested that Kindly, sir, present the rule so we can rule
accordingly. What is the rule on which your point of order? What is the point of order first and the rule on which this is What's the based? point of order also of Congressman Raul? Correct. If you will question Yes. my point of order, you have also to question. Binabara siya itong si Bautista. Kaya nga, makikita mo talaga na bias ka, Kimbo. Si Raul Manuel na nagsasalita, pinapansin mo, nire-recognize mo. Ito, na si Bautista na gustong mapansin na sa kanyang point of order, sinabihan mo, please wait to be recognized. Di kitang-kita na bias ka. Point of order of Congressman Raul. So we will make the Honorable Manuel repeat his point of order and the rule, because this is clear based on the rules that we approved during our first hearing relating to the budget. So please repeat that. Madam Chair, ang point of order natin ay bata yun sa paano ang rules of procedure natin sa Committee on Appropriations na after mag-present ng ating mga resource persons, they are given time, kung may slide sila, may video sila, may speech sila, nasa kanila po. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, Raul Manuel, nagpre-present sila ang mga resource person, sina VP Sara. Ang tanong ko sa inyo, naiintindihan mo ba itong mga proposed budget ng Vice Presidente? Yan ang tanong ko sa inyo. Kung hindi mo naiintindihan, titira na lang kayo sa confidential funds. Nagpapagulo lang kayo at kayo yung reason bakit nag-waste lang tayo ng oras sa hearing na ito. Yun. And after that, ay magpo-proceed sa questions ng ating mga mambabatas. So yun po yung established rules natin sa Committee on Appropriations. Correct. Na supposedly ay Tama ka. Pero bakit magtanong kayo sa confidential funds na hindi naman yan budget hearing? Diyan kayo sablay. In the first place, ang House of the Representatives invited VP Sara to explain the proposed budget of 2025. And now, your questions are very out of this world that question belongs to 2022, year 2022. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman